Hello, magandang araw po muli sa inyong lahat. Naroon naman po tayo, ang inyong abang lingkod, si Kuya Romy, okay, at your service, na may pagpatuloy po natin ang ating programa, ang The Power of Positive Mindset, Filipino version. I would like to take this opportunity to give thanks to Mr. Jim Rand, Mr. Brian Tracy, Mr. Les Brown, Steve Harvey, okay, Mr. Warren Buffett, Dan Peña, Mr. Bob Proctor, Miss Oprah, na nagbigay sa atin. Okay, they are the one who give us the guidelines and opportunity, okay, to from zero, okay, from negative to positive affirmation and positive attitude, the self-development. Thank you all, guys. I'm your product, okay, the Filipino version of The Power of Positive Mindset. So, mga minamahal, ang ating pong topic sa gabing ito ay patungkol sa to-do the list. Okay, ang pinaka-importante sa buhay ng bawat isang tao ay ang isang plano. Sa ating mga last videos, lagi ito ating pinapatungkulan na kung wala po tayong day to do the list, okay, kung wala tayong programa, ay hihintayin na lang po nating dumating ang mga bagay, ang mga pangyayari sa ating buhay. We just only waiting whatever scenario, okay, whatever life to be in our daily activities, in our daily life. So, kung meron kang programa na to do the list sa araw na yon, na ito ay patungkol sa iyong pangarap, sa iyong goal, upang mabot mo ang iyong mga pangarap. So, dapat yun ang iyong guidelines. Dapat ito ang iyong vicinity map. Okay? Nasusundin. Hindi maghahantay lamang tayo yung mga darating na senaryo sa ating buhay sa bawat araw ng ating buhay. Of course, meron tayong, kung ang darating ay galing kay God, ay napakaganda. Pero alam natin na merong kumukontra, no, sa kabilang banda, na siya ay sumisingit at nagbibigay din sa atin ng senaryo upang gurahin, upang kontrolin ang ating magagandang plano sa bawat araw ng ating buhay. Mga minamahal, napaka-importante na meron kang listahan ng mga gagawin, na meron kang pinaplano sa buong araw, sa buong linggo, sa buong buwan, sapagkat ang iyong plano ay patungkol sa iyong mga pangarap sa buhay, sa darating na hinaharap. Kung wala kang listahan, kung wala kang programa na kailangan gawin sa araw na yon, ay kung hihintayin mo lamang ang senaryo, kung ito'y problema ang darating, sasalbin mo po ito. Ang mga bagay na maiisip mo lamang on the time, on the spot, yun lamang po ang iyong gagawin. So, kung meron kang to do the list, kung meron kang programa o plano sa araw na yon, makikita mo lamang, let's for example, meron kang 20 plano na mga gagawin sa araw na yon, sabalit wala kang plano. Kung i-compare mo yung mangyayari at iyong mga nagawa sa araw na yon, ay baka ikaw ay hindi pa naka 10% sa mga to-do the list. Sapagkat kung meron kang plano, kung meron kang programa, yun ay pagpipilitin mong gawin bago matapos ang araw na yon. Sapagkat yung plano mo na yon, yun yung step by step para ma-reach mo upang matupad mo ang iyong mga pangarap. Mga minamahal, marami tayong mga pagsubok. Ang oras ay nagmamadali. Napakabilis ng oras. Time is running fast. So, kailangan din natin magmadali sa ating mga programa. Sa ating mga plano sa buhay, kung ano man ang gusto mo ngayon. Kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan. Diba? Tayo, bakit natin ginagawa ito? Marami nagtatanong, bakit mo ginagawa ito? Diba? Sa Fire Alarm, nagsishare tayo ng technical knowledge, nagtuturo tayo, at meron po tayong darating na mga online training course na abot kayang halaga para po sa ating mga kababayan. So bakit tayo natin ginagawa yung mga bagay na ito? Sapagkat tayo ay natuto ng tamang pag-uugali, ng tamang kaisipan, sa mga taong nabanggit natin kanina. Ay ito naman ay karapatan natin na i-share naman natin ang ating natutunan sa ating mga kababayan. Sapagkat kung mapapasin nyo sa YouTube, yung mga Amerikano lamang, yung mga ibang lahi lamang, merong mga mentor, mga coach patungkol sa mga successful o yung tamang pag-uugali upang matupad mo ang iyong mga pangarap.
Mga minamahal, tayo po ay nag-aral from the last 5 years, pinag-aralan natin sa kanila na yung mga tamang kaisipan, di ba? The right attitude, okay? Self-development, okay? Positive affirmation, how to go to succeed for your outside comfort zone. Mga minamahal, ang kailangan lamang ay paniniwala. Unang-una, ikaw ay naniniwala sa ating Diyos na lumikha na lahat ng bagay ay mangyayari. Meron po tayong karapatan na manahin ang kayamanan na ang pag-unlad na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Kung gagamitin lang natin doon sa pagtulong sa magandang layunin, tayo po ay tiyak na magtatagumpay. So sa gabing ito mga minamahal, o sa araw na ito mga minamahal, so napakaganda, napaka-importante na po meron po tayong to-do list na araw-araw na ating daily activities, na yun ang ating magiging gabay, na yun ang ating susundan, na yan ang ating tatapusin tungo sa ating mga pangarap at pagtatagumpay. So sa gabing ito, tayo po ay magpapasalamat sapagkat laging habang may buhay, laging may pag-asa. Sa bawat pagsubok, may pagtatagumpay. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, kung yan man ay pinansyal, kung yan man ay trabaho, kung yan man ay sa pag-aaral, sa examination, kung yan man ay sa career, kung yan man ay sa financial o sa management, kung ikaw may hawak na kumpanya ngayon, kung ikaw ay mayroong negosyo, kung ikaw ay mayroong gustong gawin, mayroong kang gustong bilhin, at mayroong kang pinapangarap na hindi mo pa nararating mga minamahal, kailangan natin planuhin ang lahat ng bagay sapagkat the proper plan, yun po ang ating magiging gabay, yun po ang ating magiging vicinity map, ang ating guidelines upang marating natin ang ating mga pangarap. Huwag tayong pumayag na kung ano lang ang dumating sa araw na yan, anumang senaryo, ano man ang problema man yan, o gawain, o activities, dapat meron kang to-do the list. At yun po ang ating susundin. Na kung ikaw ay ipapanalangin mo, so mga minamahal, ang paniniwala, ang faith, ay sa mga bagay na hindi nakikita, na ikaw ay naniniwala na ito ay mangyayari. So ang pananampalataya, ito po ay isang gift from God, na kung lahat po tayo ay maniniwala, wala pong bagay na imposible. Lagi po nating ipagpasa Diyos lahat ng mga bagay ng ating mga plano. Maniwala ka lamang kung maganda ang iyong layunin. Kung ikaw lagi mong iniisip, ipagtulong muna. Ano ba ang serbisyo na kaya mong ibigay o i-share sa universe, sa ating mga kababayan, sa ating kapwa-tao? Ay susunod doon ang pagpapalang pinansyal. Sapagkat tayo po ay susubukin muna paano mo i-handle ang maliit na halaga o maliit na pera. Kung ang ibang patutungkulan ay maganda at pagtulong, ang pagmamahal mo sa iyong kapwa-tao. Mali kung ito man ay walang pinag-aralan man o wala, mahirap man o mayaman, ano man ang katangian ng isang tao, ikaw ay handang tumulong, handa ka magsakripisyo. Kung yan man ay ibang lahi, diyan mo kasi susubukin kung sa mga bagay na ayaw mo, na hindi mo feel tumulong, pero tumutulong ka pa rin upang makapagbigay ka ng serbisyo sa iyong kapwa-tao, tayo po ay malaki ang puntos. Lahat ng ginagawa mong pagsiservisyo sa mundo, maliit man yan o malaki, basta ikaw ay may napapasaya, meron ka natutulungan, hindi lilimutin po ito ng Diyos. Kaya sa araw na ito, tayo po ay nagpapasalamat. Hindi po, lagi po sinasabi, tayo po hindi perfect. Tayo po ay tao rin na nagkakamali. Okay? Sana po ay makatulong po itong video na ito, ang ating programa, The Power of Positive Mindset. Sana po supportahan niyo po ako. The Filipino version ay nasa YouTube na. So salamat po ng marami mga minamahal. God bless you all. Lagi po tayo mag-iingat. Lagi po natin tatandaan na ang tunay na kayamanan ay ang kalusugan. Salamat po ng marami. God bless you all. Bye-bye po.